na nga Kim Chiu Alaga sa Plus at lambing ni Paolo Avellino. Kalat sa social media o kalat na sa social media ang mga behind the scenes. Ito na pag-usapan na rin natin ito ng Kim Pao. Kung saan sa video ay clingy at sweet sila sa isa't isa. Say na lamang ng isang fanay, Diyos ko po na BTS talaga ang totoong kilig. Behind the scene ang totoong kilig. Well, napag-usapan na nga natin yan. Pero anyways, ako, kasi yung kwento mismo, yung storya mismo, galing dun sa production mismo. Oo, sila talaga yung nagsasabi na maraming, yung nga sobrang reaction na yung mga fans. Actually, nung isang araw, nakausap ko din yung mga yung corporate communication noon. At hindi lang nila, tinatawanan na lang nila yung issue na nangyari nga dun sa press con. Of course, sinabi rin nila, ang mali nga daw, feeling na ang mali talaga doon ay yung kinumpara. But anyways, pass is past, natapos na rin yun. Pero may imbitahan pa ba yung dalawa? Yun ang hindi ko tinanong. Siguro kung yung event ay dun sa Kim Pao, baka hindi. Kaya nga sabi mo ng mga Kim Pao, ako napunta tayo natin dun sa pag-alaga at sa lamig. Siguro sabi nga ng mga Kim Pao Landia, sana daw pag may press con ang Kim Pao or si Kim man or si Paolo, wag na daw imbitahan yung dalawang yun. Hindi kami makakapag-desisyon yan, kundi ang corporate communication siya po nag-handle ng pag-iimbita ng mga media at saka ng vlogger. Well. So, yun. Pero, yung tungkol naman sa lambing at saka sa haplos, nakakatuwa na okay lang kina Kim at saka kay Paolo na kinukunan sila habang may mga ganito. At sana wag naman dumating sa point na pagbabawalan nila ang sino mang kumukuha sa kanila ng mga ganito. Kasi yung mga shots na ganito, yung mga ganap na ganito ng Kim Pao, malaking bagay na para mabuhay ang araw ng Kim Pao Landia, or kumbaga buong araw silang nakangiti at buong araw silang inspired. Yung mga ganito kasing mga unguarded moment ng Kim Pao, malaking bagay talaga to para mapasaya ang buong Kim Pao Landia. Lalo na yung mga nando dun sa abroad, lalo na yung may mga pinagdadaan ng health issues, health problem, or may pinagdadaan sa kanilang pamilya, malaking bagay na ito. Ayun. Parang nung isang araw nabasa ko, merong mga may mga, hindi ko alam kung gaano ka-legit yun, yung discounted na ticket sa mga early birds na bibili ng ticket ng concert ng Kim Pao, diba? Parang, nila yon, one way of, pagtulong din nila sa iba. Parang gano'n. Halimbawa, ikaw, makaluwag-luwag ka naman, marami ka, tapos, may mga gustong bumili ng ticket, pero ito lang yung budget na kaya nila. So, parang bibigyan mo ng discount. Parang gano'n. So, nakakatuwa kasi, again, pinapakita, kung ano yan pinapakita yung talaga, yung balikatan na naman ng mga Kim Pao Landia. Talagang makikita mo magtutulong-tulong sila yung gumagawa ng paraan, the more the merrier ang mantra nila na kahit na, pero ako hindi ako naniniwala ang Kim Pao kailangan ng discount lalo yung mga Canada and US. Previous ang tawag doon. Previous, kumbaga parang pag bumili ka ng ganito sa ticket, meron kasamang parang ilang porsyento pagbibili ka naman ng doon sa presyo, pagbibili ka naman ng mga merchants. Tapos meron kasing nakapakete kasi yan Pag bumili ka ng ganito, may kasama ng, kung ano yung pinakamahal, merong meet and greet. Yes. Alam mo ba yung pinakamahal na may meet and greet, ang binibili ng Kim Pao. Of course. Kaya nga ang daling naubos daw or malapit nang maubos, yung diamond ba yon or something. At yung mga tiga-Canada, Sus Mariosep, yung mga nakausap ko, abangers na sila na nung lumabas yung 23. Ako, kung super yaman din ako, bibilak na maraming ticket at ibibigay ko sa mga Pero katulad mo ng sinabi mo, di ba, parang hindi naman, wala namang mahirap na Kim Pao Landia sa parang abroad. ang nangyayari nga, di ba, agawan ng pagbili ng ticket, gusto na mas maaga, mas mabili nila yung mga ticket na gusto nila. Kasi nga naman, ito na yung chance tapos mas gusto nila lahat na malapit. Alam mo, may nagsabi sa akin, hindi ko lang alam kung totoo ito o hindi. Kaya pala, medyo may mga nakauna na doon sa gusto nilang seat sa harap. Bumili daw pala sila sa theater. Oo, yun nga. Meron daw bumili sa theater. Meron bang ganon? Sabi ko, napaisip ako, kala ko online lang. Meron pala doon sa mga theater.
na hindi naman sinabi. Yun ang sabi nila yun sa chats. Kaya nagtaka akong bakit ang daling naubos ng front seats, na sold out kaagad yung first 2 rows dun sa may Anaheim tuloy, sa may Redwood City. Kasi nga pala meron yatang ganun. Ano yung parang dito rin minsan, di ba katulad yung mga pelikula, pinopromote pa lang, pero pwede ka nang mag-advance bumili Hindi ng ko rin ticket. alam eh. Kaya nga, kung gano'n ang sistema, talagang marami rin pupunta sa theater para doon mismo bumili ng Parang ticket. binulong lang yata o bumili ka sa mga ganun. Sinisikreto yung Sinisikreto. Pero nakakatuwa talaga ha. Nakakatuwa dahil yung Canada, grabe din naman yung reception nila. Grabe rin naman yung ano bang tawag yung clamor nila na bumili ng hindi lang isa, 2 ticket, 3 ticket para daw may makasama sila. At yung iba yata, basta pagkakaintindi ko, yung iba bumili ng marami para kasi may nagbilin daw sa kanila. Hindi pwede ba 'yun? Pwede ba bumili ka ng marami online? Pwede din, di ba? Hindi ako masyadong, Hindi ako kasi masyado nagagawang bumili eto na naman ako, di ba? ng ticket online. Pero malay natin, baka dito kasi sa Pilipinas, baka Pwede posible yun. Posible. Na bumili ka ng maraming ticket, nakukunin mo na yung buong area, okay lang. Kaya lang, alam mo naman dito sa Pilipinas. Pero pag sa theater, kung bumili ka sa theater ng ticket, pwede mong ipa-reserve o kunin yung maraming seats doon na magkakatabi kayo. Ewan ko lang sa online. Eto na, the best solution siguro dyan sa pwede kong tingin ko ay dumirekta ka doon sa promoter. Kayo nang mag-usap. Sabihin mo. Parang feeling ko, friends kayo ng promoter, chika kayo. Mag-usap kayo, tapos doon ka na lang bumili ng 100 na tickets at 100. Sa bagay. Tapos pamigay mo na lang. Huwag mo ibenta, natataasan. Kasi alam mo naman dito sa Pilipinas. Pero kung ako yan, may patong. Halimbawa, $1,000. So, binili mo na. Binili Magkano na. may bibenta? Tapos, 1,000. Siyempre, So nawala ng mga ticket yung iba. 1,150. Ay, Kita na ka. 150? Oo. Taray, just me. O sige, 1,100. O sa harap yun, ha? 100. 100. Parang kumita pwede ka na. agad ng sa Pilipinas ay 5,700. Talbog, di ba? Well, Uy, wag natin bigyan ng idea yung iba. Baka mamaya gawin nila yan. Baliwala naman yan sa Kim Paulanja. Oo Di ba? Handa silang gumastos. Yun nga Kita mo nag-uunan nga sila doon sa pinaka-front seat, doon sa Diamond. Talaga sila kasi pinaghandaan na nila mula nung inilabas yung update yung advice na magkakaroon ng Kimpa World Tour. Pinaghandaan na nila yan. Kaya hindi nga ako nagtataka kung yung ibang kung yung iba bumili ng marami, kung pwede kung kaya na bumili ng marami dahil merong mga nagbilin. Para katulad natin, di ba? Nung nagpunta tayo sa Closet Bazaar ni Kim, may mga sumakay sa atin, may nagpakita, bili naman kami ng ganito, ganyan. Oo, ang dami ko nga nakita rin sa X, yung mga nagpasabay. Tawag nila doon pasabay . Pasabay. Pasabay. So, pwede rin naman yon. Pero kung May scalper kaya? alam mo, feeling ko, kahit naman saan, nagkakaroon ng scalper, hindi may iwasan. Pero, malaki naman ang tiwala ko na mababait talaga ang Kim Paulanja kahit yung mga nasa Canada at US hindi nagagawin yung mag-scalper, yung tutubuan tayo ticket wag nyo i-consider yung yung sinabi ko kanina, bibili mo kaya na kasi sinasabi ko, binibigyan mo ng idea yung iba, pero for sure hindi naman na susundin yun. Oo nga, kasi baka naman kasi pag dumating na yung time na maraming manood at nagdagdag ulit ng seats ang show sa bawat araw, baka merong bumili ng marami tapos ibenta sa labas. Dahil pag mga ganyan kasi, ang mga Pilipino kasi, yung mga pabebe lang yan, mga hayahay lang yan pag sa umpisa pa lang. Pero pag alam nilang wala na, di ba, uubos na, yun na, doon na sila mag-aaligagang maghanap. Pero kung sigurado ko lang, pag nagkaroon talaga, pag dito sa Pilipinas ginawa ang concert, maraming Kim Paulanja abroad talaga ang magbubuhos ng datong sa Pilipinas. Para pamigay. Yun talaga sure na sure Oo. Pero meron pa yata Australia yata. Okay. Ang noontime, Sunday noontime Iba nga yun. show. May iba Sabing kaya ganon. nga may show nga din. At ang mahal Yun nga yung nababasa ko. Ang parang, mahal ng can you ticket. imagine, yung pinag-usapan natin noon, kung ikaw ay Kim Paulanja, Kim Pao fans ka,
bibili ka ng ticket na ganun kamahal sa Australia, pero ang gusto mo lang talaga makita, ay of course siguro gusto mo panood yung iba ring Oo nga. artista, pero talaga ang main focus mo, ang main reason kung bakit ka bumili ng ticket ay ang Kim Pao, diba? Pero ako sana, yung gusto ko talaga magkaroon ng dance concert talaga si Kim. Yun talaga yung sa mga, hindi naman pangarap, pinaasam-asam ko dahil gusto kong mapanood si Kim na i-showcase niya ang kanyang husay sa pagsasayaw. Yung kanyang husay sa comedy, basta yung kanyang, yung lahat ng kanyang talent. Kasi pwede rin namang magsayaw si Kim Si na parang Kim. interpretative. Yes. Hindi pa natin siya nakitang nagsayaw ng cultural dancing. Okay. Diba? Hindi pa natin lahat siya ng klase ng ano. Lahat ng klaseng Sana magawa evolution. talaga. Magawa talaga ni Kim Sana Chiu yan. Kasi magawa. may nagpupush kay Marian Rivera na mag-dance concert. O oo nga, di ba parang Kaya yun sa nga, so tanong parang- Naku, baka maunahan pa. Kaya nga eh. So dito sa Pilipinas Pero palagay mo kaya, kapag etong dalawang ito ay nagsabay, na hindi natin magkaibang venue. Magkaibang venue. Halimbawa, eto sa Cubao at sa Pasay. Arena, Halimbawa, ganon. Arena, sa Mawa Arena. Sa palagay mo kaya, kanino kaya? Wag na yung content dahil alam naman natin parehas sa maganda. Sa palagay mo kaya, sino sa dalawang ito ang magiging box office? Yung bang tipong mga, sabihin natin mga 1 week pa lang or less than a week sold out na magsa-sold kaagad. out. Ako, naniniwala ako sa power ng Kim Pao. But of course, hindi rin naman magpapakabog ang mga fans ni Marian. Pero sabi nga ni Marian, sa edad niya ngayon, baka hindi niya nakayanin daw ang dance concert. Okay lang kung isang sayaw lang. Hindi niya na-carry yung pa. Kasi syempre pag dance concert, di ba si Kim, ilang sayaw, ilang production number gagawin, di ba? Yun. Yun ang sabi ni Marian. Sa akin naman, sa dami ng mga mayayamang Kim Paulandia, nawa sila pa Kels na gumastos. I'm sure talaga, hindi aabot ng isang linggo, maso-sold out na kaagad yung ticket. Almost sold out na kaagad yung tickets. Tsaka yun, naniniwala talaga ako yung power na yun na magpapadala ng datung. Hindi ko lang alam kung idadaan sa'yo, ha? Pwede naman. Pwede naman daan sa atin. Kaya lang medyo matrabaho kasi yan eh. Correct. Matrabaho yung aabangan mo. Tapos imimit mo sila lahat. Wow, dito lang sa may Cubao. Imimit mo silang lahat. Pwede rin naman yung ganun. Kaya lang yung pagbili ng ticket ang mahirap. Okay. Yung makikipag-unahan ka sa ticket sa online ticket selling, and then yung pupunta ka para pumila, para bumili ng ticket. Naku, magas yun. Pero kung meron naman kasamang lala, babrasuhin natin yan. Kung sa Cubao yan, carry lang. Kung pagbabasihan ng closeness ni na Kim Chiu at Paolo Avellino, hindi maikakaila na may natural na chemistry talaga sila, on-cam man o off-cam. Kaya kapag may mga eksenang may konting haplos, akbay o simpleng lambing, mabilis itong napapansin at pinag-uusapan. Ano ang masasabi ko rito? Una, kung ito man ay bahagi ng proyekto nila o simpleng behind-the-scenes moments, makikita na komportable sila sa isa't isa. Hindi naman basta-basta nagiging ganoon ka-natural ang gestures kung walang tiwala at magandang samahan. Pangalawa, mahalaga ring tandaan na parehong profesional sina Kim at Paulo. Kung may mga sweet moments man, maaaring bahagi ito ng pag-build ng chemistry para sa proyekto, natural na resulta ng pagiging close nila, o simpleng friendly gestures na pinalalaki lang ng fans at netizens. Bakit kinikilig ang fans? Marami kasing naniniwala na may something special sa kanila. Hindi pilit ang ngiti, hindi scripted ang kilig reactions, at minsan sa mga candid videos, mas ramdam pa ang sweetness kaysa sa actual scenes nila. Kaya hindi nakakapagtaka kung ang simpleng haplos o lambing ay nagiging viral. Ano pa ang maidadagdag? Sa huli, ang mahalaga ay masaya sila sa ginagawa nila, respetado ang boundaries nila bilang individuals, at patuloy nilang napapasaya ang supporters nila. Kung totoo man ang nararamdaman nila sa isa't isa, time will tell. Kung hanggang on-screen chemistry lang, okay pa rin dahil napapaganda nila ang bawat proyektong pinagsasamahan nila. Ikaw ba? Ano ang pakiramdam mo sa mga sweet moments nila? Ramdam mo rin ba ang kilig o tingin mo trabaho lang talaga? Tungkol sa balitang Kim Chiu alaga sa haplos at lambing ni Paolo Avellino, masasabi ko na natural lang na pag-usapan ito lalo na kung may mga lumalabas na sweet moments nila sa public o behind the scenes.
Si Kim Chiu at Paulo Avellino ay parehong kilala sa pagiging expressive at warm sa mga katrabaho. Kaya kung may nakikitang haplos, akbay o lambing, maaring parte ito ng eksena o project nila, resulta ng pagiging close at komportable sa isa't isa, o simpleng friendly gestures na mas napapansin dahil sikat silang dalawa. Bilang reaksyon, nakakakilig talaga ito para sa fans dahil ramdam nila ang chemistry. Pero mahalaga ring tandaan na hindi lahat ng sweet moments ay automatic na may malalim na kahulugan. Minsan, natural lang talagang affectionate ang tao, lalo na kung may tiwala at magandang samahan. Sa huli, mas maganda pa rin na suportahan sila ng may respeto. Kung ano man ang tunay na estado ng relasyon nila, sila pa rin ang nakakaalam niyan. Ikaw ba? Tingin mo ba may something na talaga o work chemistry lang? Unang-una, hindi maikakaila na kapag ang usapan ay sina Kim Chiu at Paulo Avellino, automatic na may kasamang kilig factor. Matagal nang napapansin ng publiko ang natural chemistry nila, hindi lang sa mga proyekto kundi pati sa mga candid at behind-the-scenes moments. Kapag sinabing alaga sa haplos at lambing, maraming interpretasyon ang pwedeng pumasok sa isip ng tao. Para sa fans, ito ay indikasyon ng genuine care at sweetness. Ang simpleng pag-akbay, paghawak sa braso o paglapit habang nag-uusap ay nagiging malaking bagay dahil ramdam ang comfort level nila sa isa't isa. Hindi kasi madaling magpakita ng ganoong gestures kung hindi kayo komportable. Pero bilang mas malalim na pagtingin, may ilang anggulo rito. 1. Professional chemistry. Bilang mga artista, bahagi ng trabaho nila na mag-build ng believable connection. Kung may proyekto silang pinagsasamahan, natural lang na paghusayan nila ang rapport nila para mas maging convincing ang mga eksena. Minsan, ang nakikitang lambing ay extension lang ng immersion nila sa roles. 2. Genuine friendship or deeper bond. Hindi rin natin may tatanggi na posible talagang nagiging close ang dalawang tao kapag madalas magkasama. Ang showbiz ay environment na puno ng long hours, emotional scenes, at shared experiences. Doon madalas nabubuo ang mas malalim na koneksyon. 3. Fan perception versus reality. Sa panahon ngayon ng social media, isang segundo lang ng video pwede nang mag-viral at mabigyan ng malalim na kahulugan. Minsan ang simpleng paghawak ay nagiging resibo agad ng relasyon, pero hindi natin alam ang buong kwento sa likod ng kamera. Ang mas malaking punto, ang maganda sa ganitong balita, napapasaya nito ang supporters. Nakakabigay ito ng good vibes at kilig sa maraming tao, pero mahalaga ring ang respeto sa boundaries nila bilang pribadong individual. Kung itotoo man na may espesyal na namamagitan sa kanila, panahon lang magsasabi. Kung trabaho lang at magandang samahan, kahanga-hanga pa rin iyon dahil napapakita nila ang professionalism at natural chemistry na bihirang makita. Sa huli, ang mahalaga, masaya sila, walang nasasaktan, at patuloy nilang napapasaya ang fans nila. Talagang nakakakilig ang mga ganitong balita, pero mas masarap ang kilig kapag may kasamang respeto at tamang pag-intindi. Narito pa ang ilang maaaring maidagdag sa balitang Kim Chiu alaga sa haplos at lambing ni Paulo Avellino. 1. Body language at timing. Minsan mas nagsasalita ang body language kaysa sa salita, ang paglapit kapag may kausap, ang pag-alalay sa hagdan, o ang pag-check kung okay ang isa't isa. Sa mga ganitong detalye, doon mas napapansin ng fans ang pagiging maalaga ni Kim Chiu at ni Paulo Avellino sa isa't isa. Pero mahalaga ring tandaan na maaaring natural courtesy at pagiging gentleman o maasikaso lang yon. 2. Epekto sa mga proyekto. Kung may kasalukuyan o parating silang proyekto, ang ganitong sweet moments ay nakakadagdag sa hype. Kapag ramdam ng audience ang tunay na chemistry, mas nagiging invested sila sa kwento at sa tambanan. 3. Papel ng social media. Isang maikling clip lang o larawan pwede nang mag-trending. Dito pumapasok ang interpretasyon ng netizens. Minsan napapalaki, minsan napagkakamalan. Kaya mahalagang maging maingat sa paghuhusga base sa limitadong anggulo ng nakikita online. 4. Boundaries at respeto. Ano man ang tunay na estado ng relasyon nila, friends, close colleagues o higit pa, ang pinakamahalaga ay ang respeto sa pribadong buhay nila.
Ang kilig ay mas masarap kapag walang pressure at walang panghuhusga. Bottom line, nakakatuwang pag-usapan ng mga ganitong balita dahil nagbibigay ito ng good vibes, pero mas solid pa rin ang suporta kapag nakatuon sa talento, sipag at projects nila at hinahayaan ng anumang personal na bagay na sila mismo ang magbahagi sa tamang panahon. Ikaw, anong specific moment ang pinaka nakakakilig para sa'yo? Yung on-cam scene ba o yung mga candid na kuha?